Ibawa, epiko ng Batanggenyo. Sa bayan ng Haliwas ay may nakatirang isang prinsesa na pagkaganda-ganda. Ang pangalan niya ay Pirena. Ang ama naman niya ay si Haring Imaw na bukod sa galing at talino ay may kakayahang patayin ang sino mang gustuhin niya sa isang kindat lamang. Sa pagdating ng ika-18 taong gulang ni Pirena ay nakatakda siyang ikasal sa isang magiting na binata mula sa bayan ng Batangas at Karatig lalawigan. Nagpapaskil ang hari sa kanyang mga alagad na bukas ang palasyo sa sino mang may gusto at handang bihagin ang damdamin ni Prinsesa Pirena sa pamamagitan ng pagsubok na ipapataw sa kanila. Sa paglipas ng araw ay nakarating ang balita sa isang binatang nagngangalang Ibawa na nagmula sa bayan ng Batangas. Sa kanyang paglalakbay ay napansin niyang nagkakagulo ang mga tao at walang ano-ano'y may tumilapong bolang apoy sa harap ni Ibawa. Nagtaka siya sa kung saan ito galing at narinig niya ang halakhak at sigaw ng isang matipunong lalaki. Kinompronta niya ito at nagpakilala itong si Hagorn, prinsipe ng Hatoria. Dahil nalaman ni Hagorn na si Ibawa ay patungo rin sa bayan ng Haliwas, ay hinamon niya si Ibawa na kung makukuha ni Ibawa ang puso ng prinsesa, ay papatayin siya nito at kung siya naman ang pipiliin ng prinsesa, ay papatayin niya ito, gamit ang kanyang kapangyarihan. Tinanggap naman ni Ibawa ang hamon ni Hagorn at nagpatuloy na sila sa pagpunta sa palasyo. Naunang sumubok si Ibawa sa hamon ng hari at tinanong siya ng hari kung sino siya at kung saan siya nagmula. Nang magpapakilala na si Ibawa ay biglang dumating si Hagorn sakay ng isang puting kabayong may pakpak at ang paa nito'y mistulang isang dragon. Naagaw niya ang pansin ng hari kaya tinanong siya nito kung sino siya at kung saan siya nagmula. Sinabi ni Hagorn ang kanyang pangalan at binanggit din niya na siya ay prinsipe ng Hatoria at balak niyang makuha ang loob ng anak ng hari. Nagpakilala rin si Ibawa at sinabing siya ay nagmula sa bayan ng Kapeng Barako at Balisong, lipi ng mga bayani at huwaran, bayan ng Batangas. Sinabi ng hari na bibigyan niya ang dalawa ng pagsubok at kung sino ang magwawagi sa pagsubok na ito ay ang siyang magwawagi sa puso ng prinsesa at kung sila ay may bigo ay mawawala na lamang sila na parang bula. Tinanggap naman ng dalawa ang hamon ng hari. Para sa unang pagsubok ay magpapakilala ang bawat isa ng pagkain na galing sa kanilang lugar at ipaliliwanag nila kung paano ito kakainin. Naunang sumubok si Ibawa at bumalik siya sa Batangas upang ihanda ang mga pagkain sa kanila at matapos itong ihanda ay bumalik na siya sa palasyo upang ipresenta ito sa hari at prinsesa. Ang mga pagkain dinala ni Ibawa ay dulong, goto, suman, kalamay at lomi. Ipinaliwanag niya kung paano kainin ang bawat pagkain na kanyang dala. Sa kabilang banda naman ay kaunti lamang ang naipakita ni Hagorn sapagkat wala siyang masyadong pagkain at nagdadamutan pa sila at wala silang pagkakaisa, hindi katulad ng mga mamamayan ng Batangas. Para naman sa ikalawang pagsubok ay kailangan nilang ikwento ang mga magagandang tanawin na makikita sa kanilang lugar at ang kanilang mga kaugalian upang madaling makasalamuhan ng prinsesa ang mga tao na nasa paligid niya kung sino man ang mapipili sa kanila. Nauna muling sumubok si Ibawa at ibinida niya na maraming makikitang magagandang tanawin sa Batangas. Binanggit niya ang Bulkang Taal at ang mga dagat mula sa Nasugbu hanggang sa San Juan. Makikita rin ang mga simbahan ng Santissima Trinidad, Monte Maria at ang Padre Pio sa Santo Tomas. Nang si Hagorn na ang nagpresenta ay pawang kasinungalingan lamang ang kanyang sinabi at maging katangian ng mga taga-kanila ay sinabi niyang maganda ang kalooban ng mga ito kahit ang totoo ay kabaligtaran iyon. Walang naging reaksyon ang hari at prinsesa sa kanyang ibinahagi.
Inanunsyo niyang si Ibawa ang kanyang napili, kung kaya't galit na galit si Hagorn. Namula siya at umusok sa buong kaharian na lumabas mula sa kanyang ilong. Daglian niyang nilisan ang palasyo. Sa pagdiriwang ng mga tagahaliwas, biglang nagdilim ang paligid at lumitaw ang pulang buwan sa kalangitan. Dahil dito ay pinaghanda ng hari ang kanyang nasasakupan sa nagbabadyang paglusob sa kanila. Bago pa man makapaghanda ang mga tao, ay biglang dumating si Hagorn at nagbagsak ng mga bolang apoy sa buong lupain ng haliwas. Ito na nga ang naging simula ng labanan sa pagitan ng haliwas at Hattorya. Sa pakikipagdigmaan ay napansin ng hari na hindi tinatablan ng kanyang kapangyarihan si Hagorn. Humalakhak ito at sinabing may mahika silang pantabla sa kapangyarihan ng hari. Sa kabilang banda ay sinabi ni Ibawa sa prinsesa na siya ay tutulong sa hari sa pakikipaglaban at sinabihan siya nitong mag-ingat. Sa pag-akyat ni Ibawa ay nakita niya ang hari na nakahandusay at puno ng sugat ang katawan. Sa harap ng hari ay naroon si Hagorn na tila natutuwa pa sa nangyayari. Naglabanan ang dalawa na nagpayanig sa buong haliwas. Kara-karakay may gintong balisong na lumipad patungo sa kamay ni Ibawa at nagpatuloy ang dalawa sa paglalaban. Napasigaw si Ibawa sa pagod at nagulat nang sa kanyang pagsigaw ay may mga butil ng kapeng barako ang lumabas sa kanyang bibig na nang dumapo sa balat ni Hagorn ay kaagad nitong ikinasilab. Nagtatakbo si Hagorn papunta sa tuktok ng palasyo upang bihagin ang prinsesa. At nang abutan siya ni Ibawa ay sinaksak niya ang prinsesa. Sinabi niyang ang tunay na pakay niya ay makamtan ang kayamanan ng mga ito. Dahil sa pagsaksak ni Hagorn sa prinsesa ay nagalit si Ibawa at sinaksak niya ito sa likod gamit ang kanyang balisong. Umilaw ang buong katawan ni Hagorn at naglaho na lamang siya. Umiyak si Ibawa at sinisi ang sarili dahil sa sinapit ng prinsesa. Sa pagtulo ng kanyang luha sa mukha ng prinsesa ay nagliwanag ito at naghilom ang natamong sugat mula kay Hagorn. Lumitaw muli ang kapayapaan sa lupain ng haliwas at masaya itong pinamunuan ni Ibawa at Prinsesa Pirena dahil sa pagpanaw ng hari sa naganap na digmaan. Mula noon ay higit na kinilala si Ibawa bilang mabuting Batanggenyong hari.